Okay, good morning. Magandang umaga ulit. Nandito na naman po ulit tayo. Kasama natin ngayong umaga ang pinunong tagabantay natin ng Lindol at Bulkan, si Director Renato Solidum Jr. ng PHIVOLCS. Magandang umaga po, Director Solidum. Magandang umaga din, Maylin. Director, bago po ang lahat, maaari po bang sabihin natin sa ating mga tagapakinig kung ano ang papel ng PHIVOLCS pagdating sa pambansang paghahanda sa Lindol? Unang-una, ang PHIVOLCS ay siyang mandato na ahensya na tagapagbantay ng mga pagkilos ng mga kalupaan, mga lindol, mga bulkan, pati na rin yung mga panganib na dulot ng lindol at pagsabog ng volcano tulad ng tsunami at pati na rin ng landslide. Para lang po klaro ano po bang programa sa paghahanda ang ginagawa natin? Well, unang-una, ang paghahanda ay napakaraming bagay. Una, sa tamang paghahanda ng posibleng paglindol, dapat nating alamin kung saan posibleng manggaling yung mga lindol. So, unang-una, saan lumilindol sa pamamagitan ng mga earthquake monitoring sensors natin, yung monitoring network sa buong Pilipinas. Meron tayong pagbabantay kung saan nangyayari yung mga lindol. Pangalawa, nagmamapa din tayo ng mga tinatawag nating pinagmumulan ng mga lindol or earthquake generators. Ang isang ginagawa ay paghahanap ng mga aktibong faults dito sa ating bansa. Pag nalaman natin kung saan manggagaling yung mga paglindol, base na sa mga records natin ng mga lindol at pati na rin sa mga haba ng mga faults, pwede nating malaman kung gaano kalakas ang lindol na pwedeng manggaling sa mga fault, yung mga magnitude ng earthquake na pwedeng manggaling sa mga fault, at malalaman natin, kapag alam na natin yung magnitude, malalaman natin kung gaano kalakas ang pagyanig na tatama sa bawat lugar dito sa ating bansa. At ito ay binibigay natin sa mga inhinyero para naman sa tamang disenyo ng mga bahay at gusali. Siyempre, ang isa pang ginagawa natin ay yung pagsagawa ng mga pagsasanay. Tulad ng mga earthquake drills na kung saan isinasagawa sa mga eskwelahan at iba pang mga sektor tulad ng mga businesses, industry, mga opisina, pang gobyerno o pang pribado. At kasama na yan sa earthquake drill ay yung mga paghahanda ng mga earthquake information materials, mga preparedness or awareness materials na pinapamahagi sa iba't ibang tao. And maliban dyan, syempre, nakikipagtulungan din tayo sa Tri-Media upang maiparating sa ating mga kababayan yung mga posibleng panganib at posibleng mga epekto, and lalong-lalo na yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan. Nabanggit niyo po yung earthquake drill. Maganda pong malaman din sana, ano po ba yung inaasahan sa earthquake drill na ito? Narinig po namin na regular na daw na ginagawa ng DepEd at ng iba't ibang eskwelahan. Pero ano po ba ang nilalaman? Ano po ba ang nangyayari kapag ginagawa ito? Una-una, yung earthquake drill ay hindi lang simpleng pagtago sa ilalim ng mesa at maghintay na matapos ang paglindol o pagkatapos ay lalabas sa open area o ligtas na lugar kapag natapos na yung paglindol, kundi ang earthquake drill ay marami pang dapat isagawa ang mga guro o mga opisyales o mga naatasang tao upang gumawa ng tamang pagpaplano para sa paghanda sa isang paglindol. Unang-una, dapat ang bawat organisasyon, eskwelahan, opisina o di kaya ay mga bahay o mga barangay ay magkaroon dapat ng earthquake preparedness plan or earthquake evacuation plan na kung saan kailangan nilang magsagawa ng mga komite na iba't ibang klase pero angkop sa tamang paghanda, pagpapaliwanag ng mga posibleng mangyari, pagsasanay, pagkakaroon ng mga drills. Pangalawa, dapat magkaroon ng mga mapa o mga larawan sa bawat mga opisina, eskwelahan na ituturo dito sa larawan na ito o mapang ito kung saan ang mga daanan na gagamitin ng mga tao at kung saan yung evacuation area na pupuntahan nila. Also, dapat may plano at yung earthquake drill ay sinasagwa upang ma-test o makita kung tama ba yung plano, at pagkatapos ng drill, dapat magkaroon ng evaluation kung ano ang tama at maling mga
ginawa at ulitin ito para mas lalo maging perfecto. Ganun po ba? Pero halimbawa po, ngayon, may drill. Ano po yung gagawin nila? Ano ba yung inaasahan na makikita gagawin nila? Pero magkakaroon ng sinyales tulad ng siren, silbato, batingting, batingaw, na ang pinaghahandaan ay isang malakas na paglindol at kung malakas, pwedeng hanggang 1 minuto ang pagyanig ng lupa o pagyugyug ng gusali. Pupunta ngayon sila doon sa mas ligtas na lugar at sundin nila yung tinatawag nating duck cover and hold approach. Itong duck and cover ay kumubli, yumuko o gumamit ng isang pananggalang kung meron. Kung may mesang matibay, pupunta sila sa ilalim. Kung wala, ay pwede nilang gamitin ang kamay o mga magaang bagay para takpan ang ulo at katawan. At yung hold dyan ay hahawakan yung mesa. Kasi yung mesa kapag hindi hinawakan, gagalaw din, mawawala yung kanilang pananggalang. O kung wala ay yung hold, ang ibig sabihin, mamalagi sa pwesto habang lumilindol. At pagkatapos, saka lumabas at pumunta sa evacuation area, nagagamitin nila yung napili ng daanan na mas ligtas at mas mabilis daanan para makalabas kaagad sa gusali. Ito po yung sinasabi nyo na evacuation plan? Yes. Yan yung tinetest natin sa drill. So, pagka po ba ginawa nila ito, masasabi natin na handa na mga eskwelahan o hindi pa rin ito ang ano pa yung kailangan gawin ng ating mga guro at mga principal para siguraduhin na ligtas ang ating mga mag-aaral? Well, sa drill lamang yun, pero ang assumption dyan sa drill, yung ginagamit ng mga gusali, tinatawag nating structurally safe. Ibig sabihin, hindi magko-collapse ang mga gusali. So, unang-una, bago pa man magkaroon ng drill, magkaroon sila ng inspeksyon ng mga gusali. Siguro mas karapat-dapat na gawin ito ng mga inhenyero, yung marunong talaga sa mga gusali. At tingnan kung ano ang hindi magko-collapse at posibleng mag-collapse. Kung magko-collapse, huwag gamitin o di kaya ay patibayan o retrofit. Gaano po ba kadalas dapat ginagawa itong drill na ito? Narinig po kasi namin na mayroon daw po kayo na nationwide school earthquake drill na pinopromote ngayon ng Office of Civil Defense. Ano po ba o gaano po ba kadalas ginagawa ang ganitong klase o ganitong uri ng drill? Ang suggestion ng National Disaster Coordinating Council ay magkaroon ang mga eskwelahan ng mga drill kada quarter. So, 3 beses sa isang taon. Para naman ay masanay sila, no? Minsan yung iba ginagawa ng minsanan lang, 1 beses sa isang taon. Pero sana mas maraming beses para kung nagsisimula pa lang sila, marami pang mali siguro mapapansin, dapat ayusin. Ito pong sinasabing nakaschedule po natin na drill sa February 17. Ano po ba ang maaari po natin imbitahan natin mga kasama kung ano po ba ang gagawin dito? Walang unang-una, sa February 17 merong nationwide earthquake drill. Sana sumali ang lahat ng pampublikong elementary and high school, pero kasama din na inimbitahan ang mga pribadong mga eskwelahan at pwede ring sumali. Pwedeng magsagawa ang mga opisina, pribado man o nasa gobyerno ng kanilang earthquake drill. Ito ay isinasagawa upang malaman natin kung kaya ba ng nasa eskwelahan ang tamang paghanda sa paglindol. Dito rin nila makikita kung yung plano na naisagawa ay okay o hindi. Of course, minsan tinitest din ang hindi lang ang kahandaan ng eskwelahan na magresponde sa isang lindol, paano sila magiging ligtas sa loob ng kwarto at pagtapos ay aalis sila papunta sa open area na nasa loob ng eskwelahan o sa gilid. Minsan tinetest din yung kakayahan ng mga local government departments tulad ng fire or yung medical search and rescue groups para magresponde sa isang eskwelahan na nasa lanta. So, minsan napapalagay na pa ang earthquake drill na magiging mas malaki ang paghanda, nakasama na ang barangay o even yung mga syudad o kabayanan. Nako, Director, napakaganda po ng mga ibinahagi ninyo ngayong umaga. Pero bago po tayo magtapos,
Meron po ba kayong mga huling gustong mensahe na sabihin sa ating mga tagapakinig? Well, unang-una, wag nilang isipin na ang earthquake drill ay sa eskwelahan lamang, no? Siyempre, yung mga kabataan, inaasahan nating ikikwento yung kanilang mga naging experience sa eskwelahan. At ang importante, sa mga bahay ay gawin din ito. Kasi kalahati ng araw, sa gabi, ay nasa bahay tayo, or sa mga weekend, Saturdays and Sundays, nasa bahay. So, dapat gawin din ito sa mga bahay. Ako, maraming salamat, Director Solidum. Maganda po ang ibinahagi nyo ngayong umaga sa ating mga tagapakinig. Bago po natin isunod ang next feature natin tungkol sa bagyo, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Maraming salamat, Director Solidum.